According to Robredo, the scheme involves the apprehension of relatives if the wanted drug suspect. PNP spokesperson Jonardo Carlos said that if true, such practice is not condoned by the AFP. According to Robredo, the scheme involves the apprehension of relatives if the wanted drug suspects cannot be found. The vice president has also accused the police of abuses, including warrantless searches in urban poor areas in Metro Manila. Saan dito? Ma! Saan dito yung wire? Andiyan sa ibabaw ng aparador. Medyo marami rin may iyan kaysa mo naman ang trabaho eh. Wala naman eh. Pag ako nakakita at nakahanap niyang kable na yan, tatali ko sa leeg mo yan. Mama, dami sinasabi. Hindi naman na ito eh. Ma, sa kanto lang ako ma. Doon ko nababalatan to. Anong sa kanto? Pwede mo naman dito balatan yan. Sige na ma, promise. Saglit lang ako doon. Hindi na, dito mo na balatan yan. Mama, saglit lang naman eh. Papapatulong ako kay Ray doon. Huwag mo ko simulan tupe. Kapag ikaw napahamak, papabayaan talaga kita. Sige na ma, promise. Saglit lang ako. Uy, pre, dito ka na pala. Ano kayo na pa ako nag-aantay dito? Wala ka nag-iya. Butik na yan. Nagalitan ka tuloy ako di mama. Ang dami niyan ah. O pre, sayang kasi kung di mo magamit sa bahay. Matitime ka. Alam mo pre, hindi lahat ng nagagamit may pakinabang. Hindi lahat ng pinagpapaguran makakayaman. Hayaan mo na pre. Di pa naman ganun kalaki pangarap ko eh. Sa susunod na siguro pag mayaman na ako. Siya nga pala pre, alam mo ba, bata pa lang ako, pangarap ko na maging pulis eh. Bata pa lang ako, yun na yung pangarap ko. Sa tingin mo ba, okay lang kaya yun pre? Tapos ano, natakpin mo ako. Bakit pre? Criminal ka ba? Alam mo pre, sa panahon natin ngayon, inisente na ang hinuhuli. Criminal na ang mayaman. Eh yan ang realidad pre. Yung pangarap mo, kamumuhayan mo rin yan. Makapatunayan mo yan sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginawa. Basta para sa'yo. Jam. Nakakainis. Maaari ka ba bumaba? May tatanong lang kami. May nag-report kasi sa aming dalawang babae na dito maraw sila ng snatching sa lugar na to. At ikaw ang tinuturong kasama ng snatcher na anti-disease career. Ikaw ba yun? Kilala mo ba yung snatcher? Opo, kilala ko po. At maaaring mo ba kami samahan? Gusto namin ito maitutong. Sige po.
sigurado ka bang alam mo kung saan sumunod yung kasama mo? Hindi ko siya kasama. Kuya, baka naman tinuturo mo lang kung saan para makapagtago yung kaibigan mo. Ate, hindi na po ako ganun. Tumutulong lang naman po ako sa inyo. Isa na lang pong lugar ang pwede kong ituro sa inyo. Yun po yung bahay nila. Chip. Doon po yung tiyahin niya. Wait, sir! Baka pwede nyo naman kausapin para masaurin na yung cellphone ko. Puro kasi importante yung mga nakalagay doon. Malawan kayo, misis. Ginagawa na ho namin ng paraan. Baka naman kasi nasayo, ibalik mo na lang kasi. Hindi nga ako yung kumuha. Hindi nga ako kasabot dun eh. Teka lang, huwag kayo magtalo at walang mariresolve yan. Tara na. Magandang gabi ho, misis. Spioto Alexander Aboitis po. Magandang gabi rin ho. Ano pong sadya nyo? Napag-alaman ho kasi sa amin sa binatang si... Ano ulit pangalan mo? Christopher po. Si Christopher na kayo raw ho ang tiyahin ng suspect sa pagnanakaw ng cellphone. Naganap po ang pagnanakaw ng cellphone sa mag-aalas 6 ng gabi. Si Ray po kasi nang snatch dun sa sidewalk. Tama ho siya. Tiyahin po ako ng sinasabi niya. Tanggihan ko magsumama sa inyo, wala akong magagawa dahil wala na mga magulang yon. Kung willing naman po kayo mapag-areglo, maaari naman po kayong pumunta ng presinto. Ay, hindi pwede. Dahil may mga anak pa akong inaasikaso. Maaari nyo naman po sila ibilin. Makapagantay naman ho kami. Sir, pwede na po ba ako umuwi? Anong oras na po kasi hinahanap na ako ni Mama? Hindi, dito ka lang. Kasi kailangan namin sa presinto. Hindi ka naman na namin pwedeng pakawalan. Ikaw nakasaksi sa nangyari sa lahat, kaya makipag-operate ka muna sa amin. Hindi naman po makatarungan yun. Hindi naman po ako kasali sa nagawang nakawan eh. Tsaka nandyan naman po yung tsahin niya po. Siya na rin po bahala dun. Tara na, ireserba mo na yung paliwanag mo sa presinto. Hindi naman pwede yun, sir. Hinahanap na ako ngayon ni Mama eh. Huwag kang mag-alala. May pakpakang balita, makakarating yun sa kanila. Sir, sigurado po ba kayo malalaman ito ng nanay ko? Kakusapin na lang namin. Makikipag-areglo kayo sa amin. Hindi ko gusto yung tapos ng dila mo. Huwag kang magsalita na parang sasaktan namin kayo dito. Nag-aalala lang naman po ako, sir. Hindi niyo man lang sinabi sa nanay ko na nandito ako. Ay, saan na po ba yung dalawang babae kasama niyo, sir? Pinaway na muna namin. Bukas na ng tanghali pinapatuloy ng PSWs ang aregluhan. Ha? Ano ibig niyo sabihin? Bukas pa kami rito? Ma'am, hindi naman nakaka makatarungan yun. Hindi mo man lang sinabi sa nanay ko na nandito ako. Sir, tawagan na lang natin si nanay. Alam ko matutulungan niya ako dito eh. At may mga anak pa akong umuwian. Kung bukas pa pala ang arigluhan, babalik na lang ako rito. Kalman niyo muna yung mga sarili ninyo. Hindi kami pwede basta-basta na lang magpauwi sa inyo. At ang paghuli sa amin, basta-basta lang yun, ayos ka rin ah! Wala kang karapatan, miss, magreklamo dito. Ang pamangkin mo ang nakagrabyado dito. Pwede siya hanapin nyo! Patugan. Bakit tumataas yung tapang mo, Bernabe? Kanina na nung pinapunta ka namin dito, wala naman yung sa kilos mo. Parang na wala sa pagkabuo ng dila mo. Sir, pakilin mo natin sila kung magtatagal sila rito. Oras. Pag hindi mo nahanap yung kaibigan mo, ako na mismo mag-aatid sa tirahan mo. Leslie? Leslie! Ma! Nakain na. Ha? Kakain na? Anong oras na ba? La, alas 8 na pala, kaya pala nagutom na ako. Hanapin mo muna doon si Tupe. Anong oras na hindi pa umuwi? Kanina pa yun. Dala niya pa yung cellphone niya? Di ko alam. Intik tong mga batang to. Sarap putulan ng mga tenga. Ma! Tawag ka ni Ate Lottie. Oh! Nasaan yung pinapahanap ko sa'yo? Tawag ka nga doon. Itong batang to talaga eh, no? Hindi namin alam yung dahilan eh. Pero narinig namin. Kasabot daw nung pamangkin ni Ligaya, yung stats ng cellphone. Oo, nasa si Tupe. Asa sila, Mama? Doon sa labas, kausap sa Ate Lottie. Oh, sige. Nasa presinto na siguro, te. Kasi ang huling kita namin sa kanya,
Nasa tabi silang imbakan, nag-uusap-usap kasama si Ligaya. Puntahan na nga sa mayon, te. Baka nandun pa yun. Oo nga, te, para malaman mo kung anong totoo nangyari. Sige, salamat ha. Sige, te, dito na kami. Jersey, dito na kami. Sama mo na lang si mama mo, be. Sige, tulog. Ako talaga si Tupe. Kung hindi tamad, dun sumisyon. Sinabi na kasing dito na magbalat ng kable, kung saan pa nagpupunta. Bakit ba, ma? Ano nangyari? Ano pa sabi nila, Tinot? Yung kapatid nyo, hinuli. Dinala sa presinto, napagpintangan daw na kasabwat nung kumuha ng cellphone. Ha? Ano? Paano? Kapamalay ko, pupunta ako doon. Kasama daw niya si Ligaya. Jessie, sumama ka. Ikaw maiwan ka dito, kumain ka na dyan. Ilak mo yung pinto, ha? Sige, ma. Tara na. Ingat kayo. Yan ang problema, binibigay nyo sa akin. Pagod na nga sa bahay. Nadagdagan nyo pa. Mababalitaan ko. Pwede ba kumalma ka? Puno ko kakalma. Tara na. Sa bahay na lang magbalat ng kami. Sa kasada. Sama na sama sa barkada niyo. Ay naku, ma. Sinabi mo pa. Ang tigas ng ulo ng tuya. Magandang gabi ho. Magandang gabi rin po. Maupo muna kayo. Maraming salamat ho. Ano po pala sa nyo rito? Hinahanap ko po kasi yung anak ko. Nabalitaan ko po kasi na dinala siya dito sa presinto. Ano po bang pangalan ng anak mo? Christopher Menjola. Christopher? Yung mayabang na bago salta dito kanina? Tara, sabi sa akin. Salamat. Ano ba naman pinagagawa mo sa buhay mo, Tope? Totoo ba? Totoo ba na nag-snatch ka ng cellphone? Ma, wala nga akong ginawa. Wala nga akong kasalanan eh. Tinama lang ako dito kasi ako yung kasama ni Ray. Kupal talaga yun. Tsaka ma, kilala mo ako. Hindi ko magagawa yun. Si Ramsey. Walang galang na po. Pero may ebidensya na po ba kayo laban sa kuya ko? Nakita siya ng biktima at kaibigan niya yung suspect. Wala man sa kanya yung nanakaw, posible pa rin siya maging witness at maging sabot neto. Teka, sir. Tama po ba narinig ko? Walang ebidensya? Naknang po siya. Huli niyo anak ko, ikukulong niyo dito, tapos wala kang ebidensya? Ayusin niyo yung trabaho niyo, sir. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, misis. Isa pa, wala naman ho kayong mapapaamin na magnanakaw na isa sila magnanakaw, hindi ba? Kailangan namin mahanap yung suspect. Kung hindi, sa kayo at sa gusto ninyo, makukulong ang anak ninyo. Sir, bakit tong kapatid ko ang makukulong? Kung may totoong suspect naman. Di yun na lang hanapin nyo. Sa'yo na mismo nang galing na ginagampanan nyo ng trabaho nyo. Di sana lubusin mo na. Kasalukuyan namin pinag-aanap si Bernabe. Maaari na ho kayong umuwi. Isa pa, alam niyo na rin naman kung saan mababalikan ang anak ninyo. Magsasayang lang ho kayo ng oras at hindi pa namin pwedeng payagan na isama ninyo si Christopher. Sir, negative. Wala pa rin balita sa suspect. Kita mo na? Di pa nahanap ang kasama mo, bata. Malilibot kita sa City Jail bukas. Gising! Gumising na kayo dyan. Bilos na kayo. Kumain na kayo dyan at alis tayo. Saan pupunta, sir? Hindi saan pa? Sa bagay niyong tirahan. City Jail. Di ba sabi ko sa inyo? Ako mismo maghahatid sa inyo. Bilis na kayo. Sir, 24 oras sila pag-usapan ha. Ilang oras pa na yung nakalipas. May oras pa naman para hanapin si Ray ha. Sinasabi? Tasa mo nga yan, Doris. Sir! Teka, bawal na. Wala pa sa usapan natin yan ah. Teka lang. Bitawan mo ako! Huwag ka namang laman, Bernabe. Masahe ko sa balat. Ikaw ang dapat makulong! Ikaw ang kriminal sa ating dalawa! Buhay ang karma at tatandaan mo yan! Pagtutusahan nyo, mga ito ginagawa nyo!
gising na. Nakauwi na si Mama? Baka hindi pa nila nakikita si Ray. Punta na lang natin si Mama Riz. Magagalit yun. Kagabi pa yun. Anong oras na? Aregluhan pa ba inabot na sila ng liwanag? Hindi naman tayo pwede pumunta agad dun. Subukan mong humanap ng kontak sa presinto. Para kung sakali, alam natin kung anong nangyayari doon. Sabi nga, Saan naman ako kukuha ng pang-contact dun? subukan mo kay Ate Jackie. Di ba si Tupi ang kasama ni Mama? Hello po? Yes po. Ikukulong? Ate! Ikukulong daw nila si Mama. Bakit ikukulong? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Jimsena. Kasi hindi pwede mawala yung kuya mo. Hindi pwede makulong yung kuya mo. Ayoko. Ayoko. Marami pang pangarap yung kuya mo. Alam ko hindi niya kayang gawin yun. Kasi tulungan mo. Kala ka ba 24 oras? Wala pang isang araw ah. Ano bang klase mga pulis yan? Jersey, kahit maganda ko ba ako kakatrabaho, huwag lang makulong yung kuya mo. Naiibis ako. Naiibis ako sa'yo. Gawan mo ng paraan. Hindi pwedeng makulong si Juan. So, sana nang ginawa ni Pedro. Hindi ako papayag, Ma. Pagtatanggol ko si Kuya. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-unawa. Di ka namin isusundan kung hindi ka pa sumulan. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi. Bago? Anong kaso? Yung lalaki? Daching, Eh, yung babae. lookout. Nagsisilbi ka dapat. Nagsisilbi ka dapat. Diyan na yata yung bago. Oh, ano kaso mo? Baka bastos to ah.
Skyla Yanson. Pag may nakikipagkilala sa'yo, ipagkilala ka. May kasama pa tayo dito. Pinaglinis lang sila dun sa labas. Siya naman, Roses Tabella. Kaya tinatanong kita kung anong kaso mo. Para malaman naman namin kung anong kaya mong gawin laban sa amin. Dahil ang isang kriminal, kahit nakahimas na ng rehas, kriminal pa din. Pagpunta ngayon, kaya hindi sumasagot. Oo nga. Eh di wala ka palang kayang gawin. Eh ang pumatay kaya mo? Malamang hindi. Eh ang makalaya kaya rito, kaya mo rin kaya? Nasa si Aboitis? Nasa si Aboitis? Kailangan ko siyang makausap. Huminahon lang po kayo, Nay. Wala po dito sa SK Auto Aboitis. At sa CTJ po siya. Bumalik na lang po kayo sa ibang araw. Huminahon? Huminahon? Bakit nandun yung anak ko? Bakit dinala niyo siya sa city jail? Kasi doon niyo siya ikukulong? Ha? Nasasabi mo lang na huminahon ako kasi hindi kayo yung nasa sitwasyon ko. Pero nagmamakawa ko sa'yo. Kailangan ko makausap si Aboitis. Kahit saglit lang, hindi ako alis dito nang hindi ko siya nakakausap. Diyan lang siya si Mama. Dinala na daw sila sa Sigel. Kanina. Ito na lang po. Kung hindi ko talaga makausap sa SK Auto Aboitis, maaari po kayo magpantay ng mamamaya. Teka lang. Parang away. Kailangan ko makausap si Aboitis. Maaari ko po siyang tawagan. Saglit lang. Sir, good evening po. May nag-iintay po dito sa inyo. Nanay po ito ata ni Minjola, sir. Gusto daw po kayong makausap. Nangungulit po, sir eh. Copy, sir. Mrs. Magpapagpabuhay. Sir? Ito po. Opo, sir. Ako po yung nanay ni Christopher. Kasama ko po yung mga anak ni Ligaya. Ano po bang pwede namin gawin, sir? Para mauwi ko na yung anak ko at si Ligaya. Sabihin mo na, sir. Para matapos na to at makalaya na yung anak ko. Kung gusto mo makalaya ang anak mo, kailangan nyo lang naman magpiyansa. Magkano? Malit na halaga lang naman. 70,000 pesos. 45,000 para sa ulo ni Jola. 25,000 naman para sa ulo ni Bernabe. Ano, kaya nyo ba? Ay mag-alala, hindi naman namin kayo minamadali rito eh. Pero yung mga taong gusto nyong palayain sa kulungan, hindi ko alam kung makapaghihintay sila. 25K? Saan ako karupuha ng ganun kalaking halaga, ate? Hindi ko rin alam, Liz. Balang. Ang mahalaga makalaya si Mama. Tara na. Mahaba pa ang posisyon. Para makakuha tayo ng pangahain sa mga buhay. Pinagbubungkal ako ng lupa kasi tatanimin daw yun. Nung nakaraang buwan, ganun din naman yung pinagawa nila. Lubak-lubak naman yung mga lupa. Kahit isang halaman, wala ka naman makita. Pero ayos na rin yun, kaysa nabubog na tayo rito. Pangtanga naman yung mga inutos nila sa atin eh.
Plato ko na yung siya. Sabi miserable ang buhay niya dito sa loob. Napangako akong magandang buhay siya rito. Naintindihan mo? Bakit di kalayaan ko ang pangako mo, sir? Total, mabigat-bigat siyang hinihiling mo. Hoy, dalawang tukmol. Singil na to si Mindiola. Tama pa yung araw. Hoy, gising na daw. Darating yung pastor ngayon. May Bible study ngayong araw. Lumutla ka ata. May lang naman. Ingit ka sa'yo, no? Oo. Parang... Nga pala, pwede ka pumunta sa office ha. Pwede mo naman kuha yung sahod mo kasi nakuha ko na yung akin. Sige, dito na muna ako ha. Ingat ka, te. Sige, ingat. Ko. Init. Tingin pa. Wala tayo yan. Malilit na ako. Talis pa ako. Eh di sana, sa trabaho ka na lang kumain, hindi nagmamadali ka. Ang ulam.
Oh, kumain ka na muna. Hindi na naman ako magtatagal, tita. Kakausapin ko lang po si tita. Tungkol saan? Kumain ka na muna, may kausap pa eh. Oh, kumain ka na muna. Sige na, sige na. Hindi ka kausapin na kasi. Sige lang, makatingin. Problema. Sino naman siya ba? Talagang hindi mo alam. Malinaw ko sa natin na hindi maintindihan ng pamilya ko. Kung hindi pa nga pumunta sa bahay ng tiyahin ko, hindi ko pa man naman na pati siya pinakulong mo. Sira na yung ulo mo. Huwag kang sir ulo. Huwag akong sisihin mo. Kundi ang pogo mong kaibigan na naglagay sa tiyahin mo sa kapamakan. Isa pa, ginagawa ko ng trabaho ko dito. Oh, anong magagawa mo ngayon? Galit na galit sa akin yung mga pinsa ko. Hindi ko nga alam kung anong gagawin nila sa akin. Hindi mo ako na-question kung anong gagawin ko. Wala naman sa akin at ako sa ligaya. Isa pa, hindi ko naman siya hayaan na magtagal doon. Di ba mag-usapan tayo? Isip ka nga. Nagtataka ka nga. Si Jam, alam mo na ba lahat ng ginagawa natin? Eh si Tita Jess. Sige. Parating na rin siguro yan. Sige, sige. Magandang hapon po. Magandang hapon din mo. Ay. Ano kaya makakalaya sa pagkong Hindi ko siguradong kailan yung sakto makakalaya siya. Pero pagkitiwala naman yung namin na basis. Sige ho, salamat ho. Makikitawag na lang ho ako sa inyo kung para makabalita. Sige ho, salamat din. What a ride! What a horse! And he wins it again! Amazing Gloria! They got noses, gold bridge and happy together. Then Taya, oh. Bente. Oh, bakit? Cellphone niya. Tataya? Nanang bakas? Ano ba? Akala ko ba 250 lang sa'yo? Kupal yun eh. Late ng tayo, pero laki ng parte. Tayo na. Sige na. Okay na pala yung gusto. Baka nagkakalimutan tayo. Huwag mo na lang yung iba kay Jason Job. Yun na, o. Sino na? Bunot. Sige, thank you ah. Siyam na taon na. Pero yung puot nandito pa rin. Yung ipinangako ko sa'yo, ma, matutupad ko na yun. Tatanggalin ko sa pagkakarehas ang anak mo doon. Kung ipinagkakait sa kanila ang hustisya, ipagkakait ko rin sa kanilang awa.
You're late. Again. I just arrived in time. See? 4 minutes late. May nahanap na akong witness. Malaki ang tsansa na maipanalo natin ang kaso kapag nagsalita siya. Sigurado ka? 97% sure. Alam kong matibay pa rin ang kapit ni Aboitiz. Pero ilang taon nang nakalipas. Sigurado akong iniisip niya na pinabayaan na sa kangkungan si Christopher. Alam mo naman ang sinasapit ng kapatid mo sa loob ng kulungan, Jersey. Pero abogado ka. Nasa iyo ang dangal at moral. Alam mo naman siguro kung hanggang saan ka lang. Pero pareho naman din ang pinahawakang propesyon. Wala ka dapat ipag-alala. Mali ka. Mayroon pa rin tayong pinagkaiba. Ako, nag-abogado dahil gusto ko at pangarap ko. Pero ikaw, nag-abogado dahil sa mga plano mo. Sigurado ka naman sa gagawin mo, ma? Hindi pa man nakakalitaw si Jersey. Matagal ko nang pinaghandaan. Natulungan si Tupe na makalaya. Pero matagal ka na nakalaya, ma. Baka malagay ka naman sa kapahamakan. Hindi ka na dapat basta nagtitiwala lang. May kinalaman yan sa nakaraan mo na gusto na natin kalimutan. Sumama ang loob ko kay Christopher. Pero mulat ako sa katotohanan na parehas kaming walang kasalanan. Si Dido ako natulungan ng Mendiola. Hindi dahil si Raymond ang dahilan kung bakit andito sa sitwasyon na to si Christopher. Kundi dahil naranasan ko na rin ang sitwasyon na yun. Tapos na ang panahon para sa mga bingi, tipe, at bulag para sa katarungan. Ate Ligaya, tagal na nang muli tayo nakita. Kamusta ka na? Ayos na ang kalagayan ko. Kasi gusto ko nang matapos nun. Matagal na akong tinatapik ng konsensya ko. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Sa tingin ko, makakatulong ito pinamakalaya. That's why you're here. Pagpasalamat ako sa pagtingin. 2 taon lang sa kulungan. Makalaya. Wala na akong dito na mas pinili ko buhay na pamilya ko ng talunin. Pero nung panahon na yun, walang araw na inisip ako ng konsensya ko. Malaya ako. Ginanong ko yung pulis. Pero ang sagot niya lang sa akin, huwag na raw akong magtanong, basta may tumulong sa akin. Pero kasi napapaisip din ako eh. Hindi pwedeng ganun lang. Hindi pwedeng mapapalayain ako. Kung ganun lang. Kaya mo ba tinawagan ako dahil may mali sa mga nangyari? Sa totoo lang, Ate Ligaya, kung bakit nandito ko ngayon sa profesyon ito. Dahil 9 years, napagtanto ko na may mali rin. Inaabot at hanggang mundo. Lahat yun, para akong pinupukpok, para akong ginising, para na may pagtanggol ko ang kapatid ko. Umanaw na ang mama ko. Nagkaroon kasi siya ng sakit, dulot ng stress at pagod. Noong mga panahon yun, may parte rin na sinisip yung sarili ko. Lalo na yung pinagtapat ko sa kanya na hindi mapapiyansahan si Tupe. Dahil sa perang pinagpaguran niya ng ilang buwan, ginastos lang sa sugalan. Mismong pulis pa yung gumawa. Ate Ligaya, I wanted to meet Attorney Eliza Ramirez. Siya yung sinasabi kong makakakuha ko sa kasang ito. I hope dito can get along. Attorney, si Miss Ligaya Berlantes. Siya yung sinasabi kong magiging witness natin sa kasang ito.
thrilled ka? Dahil makakalaban mo na naman si Eliazar? Di mo kilala kita. Hindi ka kumukuha ng kaso na hindi mo pinapaalam sa akin. Wow! So, inuusgahan mo na ako na Luis. Grabe ka mang bilipang. Hindi ba pwedeng tinulungan ko lang si Aboitis dahil acquaintance kami? No! Alam ko ang punot dulo ng lahat ng to. Tinanggap mo ang kaso dahil may gusto kang ipahiya na ilang beses mo ng pinlano pero hindi ka nagtatagumpay. Ang taas pa rin kasi ng ego mo no? At hanggang ngayon, issue pa rin yan sa'yo si Eliazar. What? Saan ka nagdagalit, Luis? Tumigil ka ka? I am doing this dahil ito ang trabaho ko. Ito ang trabaho natin. We are criminal defense lawyer. Trabaho natin ipaglaban ng kliyente natin. Inosente man silang tunay o kriminal. Kaya huwag mo ko aakusahan sa bagay na ganyan. Alam mo ang ginagawa ko. I am doing this for money. For money? O para lang sa pride mo? Huwag mo akong lokohin, Imogen. Naiinis ako sa'yo dahil di mo man lang ba inisip na si Jersey yun? Kaibigan natin si Jersey, for goodness sake. Nalaman mo lang na nandun si Eliazar? Kumagat ka na? Imogen, bitawan mo ang kasong yan. Isa pa, alam mo ang reputasyon ni Aboitis. Sabi mo nga, kilala mo siya. Alam mo rin kung anong bawal niya sa trabaho niya. Pinapahamak mo lang ang sarili mo. Isipin mo si Jersey. Buti sana kung ibang taong pinakalaban mo. Ibang tumahimik ka nga muna. Kung ayaw mong gawin to, ako ang mag-isang gagawa. Attorney Palma, tinanggap ko pala yung kaso. You are defending Mr. Aboitis? Yes, totoo yun. Ako nga ang abogado ni Mr. Aboitis. Well, may the best lawyer to you. Para sa kaalaman mo, Miss Benta, ang pagpapakulong sa isang tao na walang sapat na ebidensya ay illegal sa mata ng batas. At ayun ang ginawa sa inyo ni SPO2 Alexander Aboitis. Maraming provision ang sinalungan niya. Sanria ng Republic Act No. 7438 o mas kilala natin bilang an act defining certain rights of person arrested, detained or under custodial investigation. Ang batas na iyan ay para protektahan ang mga karapatang pantao, mga taong inaresto, dinitain o sumailalim sa custodial investigation. Kasama sa mga binigyan na batas na iyan ay ang karapatan sa isang inaresto na ipaalam sa pamilya o abogado ang kinaroroonan o sitwasyon niya. Pero sa kaso niyo ni Christopher Mendiola, may isa ba sa mga karapatan na iyan na isa kutaparan ba? Tama ba? At isa pa, oo na nga, Igis. Gets ko na nga yung punto mo. Kaya mo ako pinipigilan. Kasi, para sa kapakanan ni Jersey, ng kapatid ni Jersey, di ba? O alam mo naman pala eh, bakit tinuloy mo pa? Abogado nga kasi ako. Kung hindi mo pumapasok dyan sa kukote mo, abogado ako. Ikaw, naturingan ka abogado, hindi mo alam ang trabaho mo? Tinagad mo pa rin ang paglabag niya bilang isang opisyal ng batas. Maaaring tumaling na yan sa Republic Act No. 6713 o mas kilala natin bilang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Malaking posibilidad na makasuha natin sa pag-focus ka dahil sa paglabag niya bilang isang opisyal ng batas. Maraming tao ang naipakulong niya ng maraming taon na walang tama at legal na basihan. At malaki
magpatuloy sa ganitong sistema ang Pilipinas. Nasa maliit na komunidad pa lamang tayo, pero malaking tulong kung ang isang basura ay matatanggal kung saan siya nakatara. Malaki ang wala ko sa'yo kung saan ako nagulong. Alam kong ang bagay para sa'yo na matapos yan ang pamilis sa kasunod. Last year na. For now, mag-fight ka. Kailangan mo. Yeah. Asahan mo ang presensya ko ng bukas, Mr. Lewis. Mabalas ka. Di na mapapaalipin pa sa mga rehas mo. Di mabubuwag ng kahit anong masinda ang katotohanan ko. Di mo na malay ang lumipad. Di mo na makukulong. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Congratulations, paring attorney. As usual, hindi mo magagawang mapalabas ang mga pawis ko. Kahit buting, walang tumulong. Salamat ka po. Huwag ka naman magtaka. Dahil kahit isang larawan, kailangan hindi tumulong ang pawis ng mandarama. Sino ba pupunta natin dito? Akala ko ba pupunta natin si Mama? Sabi mo dadaanan natin siya.
Patawarin mo kung galit ako sa iyo ngayon to. Pilitin kong unawain ka. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa iyo kasi kung sinabi mo kagad sa akin, baka nabaliw na ako sa ununan. Patawarin mo rin ako, kuya. Hindi ako nagsisi sa mga desisyon ko. Pasensya ka na kuya ha. Napatagal ang paghihintay mo. Hindi ko dapat sa isisi lahat yan. Tsaka alam mo kung gaano kalaki na tulong mo sa akin. Salamat ha. Pero, ano kaya ang dahilan ni Alexander Aboitiz? Enjoy. Huwag mo yung tanga rito. May dahilan ako. Pero ihanda mo yung sarili mo at baka mabaliw ka sa mga sasabihin ko sa'yo rito. Tinano ko lahat pagmula yung snatching. Kung gumakulong yung kapatid mo, plinano ko. Tito, hindi ko pa kayang gawin yun. Paano? Ano ba atrasan sa inyo nito, pe? Wala. Pero nga man niya, meron. Gagawin mo ba ang pabor ko? Hindi. Kung hindi, hindi mo na makikita ang anak ko. Desisyon ka. Hindi ko malubos akalain na ganun pala kabaliw sa ring sa anak ko. Na miski kapatid mo, kaya niyang kupalin. Kahit makakasabot ko rito, hindi ko na kaya bilangan sa mga daliri mo. Hello. Pag nakuha mo na yung pera, dumiretso ka na sa opisina. Hindi natin pagkakakihan yung pera. May usapan tayo, Ferrer. Aarte ka lang. Tupad ako sa pinag-usapan natin. Madali lang ako kausap sa'yo. Wala kang magiging problema. Ako ng bahala. Paano si Christopher Mendola? Bakit? Ano bang akala mo? Pagtapos nito, makakalabas yun. Kahit mamuti ang mata ni Mrs. Jola, hindi ko kaya mawala sa pagkakasandal sa dingding ng selda ng anak niya. Sana alam din ni Philip na parehas na kami nilibayan ng konsensya. Ano ba kung bakit kung ginagawa natin ito? Ha? Ha? Dahil sa walang hiya mo ka, ma? Alam mo kung anong punot dulo ng galit kong to? Yung Jola para lang sabihin ko sa'yo. Siyang na taon nang nakalipas. Magmula nang nakulong niya kapatid mo. Matagal na panahon ko rin pinag-aanap ang kapatid ko. Saan-saan yung Jola? Halos mabaliw ako. Maski profesyon ko. Pinipestyon ko. Kahit may mataas akong rango, hindi ko magawa ng paraan para hanapin ang kapatid ko sa maikling panahon. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo po ako! Tulong! Ilang araw ang nakalipas. Nahanap ko siya. Kahit hindi ako tumatawag, hiniling ko na sana hindi ko na siya nahanap. Sana hindi ko na siya nakita. Ibig mo sabihin? Oo! Oo! Pinatay ng
Ama mo ang kapatid ko. Binaboy. Pinatayo, sige, ano pa? Isipin mo na lahat na posibleng gawin ng kriminal mong amasa. Walang kamuha-muha mong kapatid. Medyo lang, alam mo yung pakiramdam na para kayo sinasaksa. Sino? Talo ako yung kapatid ko na walang saplot, nakandusay, nababalutan ng dugo. Parang pa siya umiiyak. Ganun kasi naman kami. Marami pa yung pangarap. Marami pa yung lugar na gusto mapuntaan. Marami pa yung bagay na hindi nakakwento sa akin. Pero lahat ng ninakaw, pinagkait ni Philip Menjola. Sisihin mo man ako sa nangyari sa pamilya mo. Isa-isa kayong humandusay sa harapan ko. Hindi nalulukso ang dugo ko sa inyo. Pamilya ko ang sinira nyo. Kaya pagdasal mo na, sana hindi na ako makalabas dito. Dahil alam po na ako sa nagtatago yung pamilya. Dahil hindi mo alam kung anong unang plinano ko. Papa, galing po akong healing. Successful po yung kaso, pa. Nagtagumpay po ako sa lahat ng plano ko, pa. At tuluyan na pong napakulong si Abuetis. Papa, hindi ka na po niya hahanapin. At mas mapoprotektahan ko na po kayo. Dahil wala na po siyang kalayaan para gantihan ka. Pa, alam mo, nakita ko rin po din si Kuya Tupe. Sobrang laki po ng pinagbago niya, pa. Ang tagal niya rin po kasi sa kulungan eh. Sana rin, Papa, makalaya na siya. Makalaya sa tunay niyang sarili. At makabawi po sa sarili niya. Pa, sana rin po makasama na rin po natin sila. Pa, mahal na mahal po kita. Sana po mapatawad ka na nila. Kasi po ako, sa sobrang dami natin pinagdaanan. Kahit po ang sakit-sakit, napatawad na po kita. Matagal na panahon na pa. Bilisan mo, ihatid na kita sa bagong tirahan mo. Tulo na pala. Pero, bakit parang hindi man lang ako nagsimula? O baka naman, hindi ko lang namalayan. Tapos na pala. Hindi man lang ako nakalaban.
Hindi nga siguro ako mapapatawad ng mundo. Pero alam kong mapapatawad ako ng Diyos ko. Walang kasalanang nakakataas sa mata ng Panginoon. Kaya nga hindi ako humingi ng tawad sa mga taong sa Kanya ay walang relasyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magtatanggol sa'yo. Kailangan mong tanggapin na kung nakatutok na ang baril sa ulo mo, kapag kinalabit na ang gatilyo, wala nang pag-asa para sa'yo. Gusto kong malaman mo na ang kasalanan mo ay hindi pwedeng maging kasalanan ko. Ilagay mo man ang batas sa mga kamay mo, hindi ka makukontento. Kahit humanap ka pa, ang pamalit sa ulo. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkulang sa aming pag-unawa. Di ka namin isusundan kung hindi ka pa sumunod. Huwag niyong tapakan ang katarungan. Akala niyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Magwawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay di babagsak. Nagsisilbi ka dapat, nagsisilbi ka Di ba dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bakila? Kami na nanaginip ng gising ng bawat bigla. Dinadala-dagdag bigat ang damin, pinapasanin hanggang sa mga matanod mamulat. Sigaw na sumasalamin sa sumpa niyong magsipisa. Aming tuluyan na wala ng bisa. At sinahulog, di sinapuso bilang ng buhay ng tao. Ang mga hari-hari at pagkalaki na ng mga ulo.